Brothers and sisters, we have a couple share for today's na magbibigay ng kanilang life testimony na magpapatunay sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. But first, let me give them a short introduction. Our brother sharer for today was born on March 15, 1984. And our sister sharer is born on June 24, 1982. Nabiyaan po sila ng tatlong mga anak na sila Gian, Luis, and Enzo. Sila po ang nagmamayari o sila po ay businessman and businesswoman at nagmamayari ng EEV Agri and Poultry Supply. And sila po ay graduate ng CLV 19. And currently, sila po ang tumatayong action group leader ng formation ng ECLP 20. Brothers and sisters, let's welcome Bro Louie Villanata and Sis Joanne Villanata. Okay. Ito din mga first timer, hindi makakain, hindi makatulog. Grabe. Timer namin. Anyway, our first timer first. Timer mag-share. So anyway, kabado. Sobra. Okay. Once again, good morning. Good morning. My dear brothers and sisters. Ako, si Emil Chris Enriquez Villanata. Mas kilala bilang Bro Louie. 41 years old, born and raised here at San Jose Occidental, Mindoro. I am the eldest son of Emiliano and Cristeta Villanata, both BCPP members. Sabi ni Joanne, ay kasalukuyang may-ari ng EEB Agri and Poultry Supply, EEB Agri, Ready to Plant Seedlings, at meron din po kaming tracking services at construction services. Good morning, brothers and sisters. Good morning! At malugod din po namin binabati ang mga first-timer at mga breakfaster. Good morning po sa inyo. Ako po si Joanne Queen Mendoza, asawa ni Louie at ina ng tatlong anak nila Gian, Luis at Enzo. Ang life testimony po naming mag-asawa ay nihahandog namin sa inyo mula sa puso upang ipakita kung paano pinangangalagaan at pinamahal ng Diyos ang aming pamilya sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Sana po ay maging inspirasyon ito sa ating lahat at maramdaman ninyo ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang tema ng aming life testimony ngayong umaga ay tungkol sa lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok, paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Narito naman ang tatlong malaking highlights mula sa aming life testimony. Una, pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng malubhang karamdaman ko at ni nanay at ang malaking pagkalugi namin sa negosyo, nananatili kaming nananalig sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang plano. Ikalawa, pagkakaisa at lakas ng pamilya. Sa mga oras ng panghihina at takot, ang pagmamahalan at pagtutulungan namin ni Louie ang nagbigay lakas hindi lamang sa amin, kundi pati sa buong pamilya. At ikatlo, paglilingkod bilang tugon ng Diyos. Ang pagtanggap namin sa tawag bilang action group leaders ay naging daan upang higit namin maipakita ang aming pananampalataya, matuto mula sa ibang miyembro at patuloy na maglingkod sa Panginoon. Narito ang aming kwento. Once again, brothers and sisters, good morning.
sa pamamagitan ng isang simpleng paanyaya ng BCBB Breakfast. Isang imbitasyon na una namin inakala na ordinaryo lamang. Ngunit, kalaunan ay naging simula ng malaking pagbabago sa aming buhay. Mula sa paanyayang iyon, kami ay nanyayahan na sumali sa Christian Life Program at naging bahagi ng Batch 19. Doon, nagsimula buksan ng Diyos ang aking puso. Unti-unti kong napagtanto na sa kabila ng tagumpay sa negosyo at buhay, may kakulangan pa rin akong espiritual na buhay na tanging siya lamang ang makakabuhay. Ako naman nung una, inakala kong simpleng pagtitipon lang ang BCBP Breakfast. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ramdam namin ni Louie ang malaking pagbabago sa aming buhay. Sa pagsali namin sa Christian Life Program o CLP, Batch 19, unti-unti kong naunawaan na bukod sa tagumpay sa negosyo at sa pamilya, kailangan din ng puso at buhay namin na mas lalong lumapit sa Diyos. Dito ko rin nakita kung paano pinalakas ng Panginoon ang bawat isa sa amin at kung paano niya pinagkalooban ng katatagan at pag-asa ang aming pamilya sa bawat pagsubok. Mapagpasensya at mapagmahal, hindi lamang sa aking pamilya, kundi sa lahat ng taong aking nakakasalamuha. Mga kapatid, ang kapabigat na ulos, tandaan natin ang paalala mula sa Pilipos chapter 4 verse 1. Lahat ng bagay ay aking magagawa. Sa pamamagitan niya, nagpapalakas sa akin. Tulad na dumaan kami sa panahon ng mangamba at kawalan. May mga tila walang asa. Kung saan ang sakit, ang problema ay nagbubuhat sa lupa. Ngunit sa bawat hakbang na pinili namin magtiwala sa Diyos, sila ay muling bumangon. Hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa Kanyang matitinag na gabay at biyaya. Alalahanin natin, sa bawat pagsubok, ang Diyos ay kasama natin. Kung ating ipagkakatiwala sa Kanya ang ating buhay, pamilya at mga pangarap, bibigyan niya tayo ng lakas upang harapin anumang hamon. Tulad ng ginawa namin, huwag kayong matakot, huwag sumuko, at patuloy na maglingkod sa Kanya. Sapagkat sa Kanya, ang bawat laban ay may layunin, at bawat pagsubok ay may kapalit ng tagumpay at pag-asa. Mga kapatid, sa lahat ng aming pinagdaanan, natutunan ko na sa kabila ng sakit, takot at pangamba, ang Diyos ang ating sandigan. Sa tulong niya at sa pagmamahal at suporta sa aking asawa, si Louie natutunan naming bumangon at lumaban para sa aming pamilya at sa bawat isa sa amin. Ngayon, bilang aking pangako sa Panginoon at sa aking pamilya, ipagpapatuloy ko ang paglilingkod, mananalangin at mamumuhay na may pananampalataya sa bawat araw, sa bawat hamon at sa bawat tagumpay. Tuturuan ko ang aking mga anak at sasamahan ng aking asawa sa landas ng Diyos, sapagkat alam namin kung siya ang ating kasama, walang pagsubok ang hindi natin kayang lampasan. Tulad ng nasabi sa Joshua chapter 1 verse 9, huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man mapupunta. Sa Kanya kami ay may lakas, pag-asa at katiyakan. At ito ang aming pangako na sa bawat hakbang kasama niya kami, patuloy kaming maglilingkod ng tapat. Muli, ako si Joanne Queen Mendoza Villanada, mahal kong kayong lahat at pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. Magandang umaga sa ating lahat. Mga kapatid, sa lahat ng aming pinagdaanan, nakita ko ang katotohanan. Ang tunay na lakas ay hindi mula sa sarili, kundi sa Diyos. Sa bawat tago, sa bawat takot at mangamba, nariyan siya at nagbabalik ng pag-asa. Nagbubuo ng tapang at nagbibigay ng katiyakan sa bawat hakbang namin.
Ngayon, bigla akong pangako sa Panginoon. Pagpapatuloy ko ang paglilingkod ng tapat, maging matatag sa gitna ng pagsubok. At ang patuloy na magiging ilaw para sa aking pamilya at sa mga taong mapaglilingkuran. Hindi ko man alam ang lahat ng bukas. Alam ko ang Diyos ang gagabay at magtatuloy sa bawat sandali ng buhay. Tulad sa sinabi ni Pilipos chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay aking magagawa. Sa pamamagitan niya, nagpapalakas sa akin. Sa kanya ako magiging matatag at maglilingkod at hindi susuko sa kabila ng anumang hamon sa buhay. Muli, ako ang inyong brother Louie Villanata na nagsasabing, to God be the highest glory. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all. Thank you very much. Wonderful sharing ng ating brother Louie and sis Joan. The Holy Spirit leads me to this verse. Sirach chapter 2 verses 1 to 5. My son, when you come to serve the Lord, prepare yourself for trial. Hard and steadfast, undisturbed in times of adversity. Cling to Him, forsake Him not. There will your future be great. Accept whatever befalls you. In crushing misfortune, be patient. For in the fire, gold is tested, and worthy men in crucible of humiliation. Trust God, and He will help you. Make straight your ways and hope in Him. Bali po, ito si Kuya Emil. Ano namin yan, ninong namin sa kasal. Kaya lang, hindi kami masyadong, ano. Ano ba ang mo sasabihin? Kasi dun sa testimony na binahagi ng aking mga anak, ay parang nakikinig ko po kanina. Parang hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Kasi gano'n na yung aming nagiging ang aming pamilya. Pero sa kabila nun, kasama ko ang aking mga anak, apo, na lumalakas ang aking loob. Alam nyo, meron gusto kong ibahagi na ang Panginoon ay gumagalaw sa aming pamilya. Sa panahon ng aking may bahay, ay nagkaroon ng ganitong karamdaman, pero hindi niya kami pinababayaan. Gusto kong ibahagi kahit na 2 minuto lang. Ang isang pangyayari na talagang nadadama ko sa aking sarili, ang paano gumalaw ang Panginoon. Noong kami nasa ospital, sa Pampanga, sa Sacred Heart, sa Angeles, Pampanga, ay ang Panginoon ay nakagabay sa amin. Pagkat sinabi ko nakagabay sa amin, ay hindi kami niya pinababayaan. Nung aming nilakas na ang aking may bahay, ay daw ko na naramdaman kung paano gumalaw ang Panginoon. Hindi kami pinahirapan. Sa barangay na aming pinatirhan, Pampanga, ay wala kaming kakilala. Ang kinakailangan namin sa aking may bahay ay ambulansya. Doon sa barangay na aming tinirhan, sa bahay ng anak ko, sa Mabiga, ay yung barangay doon nag-provide ng ambulansya kasi transport namin siya sabi ng doktor para sa kanyang radiation at chemo.
hindi naman siya po pwedeng buhatin at ilagay sa sasakyan sa bagamat meron kaming sasakyan. Kailangan siya nakahiga. Yung barangay, ang ambulansya nila 3. Ibinigay sa amin yung isa. Within 30 days or 30 times ng radiation, ay naroon ang barangay sa amin, ang ambulansya, pinahiram sa amin. At kaya sinabi ko na gumalaw ang Panginoon para sa amin. Hindi kami pinahiram. At sa ospital na aming pinagdalhan, talagang ang Panginoon ay narito at gumagalaw para sa amin. Yung doktor, yung onko, na siya sa radiation, ay tiga rito sa atin sa San Jose. Si Dr. Telma Sebastian Sarmiento. Andun siya sa luwang ng Pilipinas, ba't naroon pa siya sa hospital na yun? Kaya sabi ko, talaga tayo ay mahal ng Panginoon. Dito lang sa unahan. Okay. Sa unahan lang. 1, 2, 3, smile. One more. 1,